darating ka sa point na talagang pati tulog hihingin mo kay Lord. Something as basic as sleep. You would be totally dependent on God alone. I want to say that again. If you're able to sleep peacefully, please never take that for granted, because that's one of the most special gifts from God. Ayun, so may i-share ako sa inyo. 'Di ba nag-umpisa tayo nag Psalms chapter 1 tayo. So ngayon puntahan natin yung mga favorite devotionals namin. Ito na. Okay, so panalangin panggabi. Kaya ang title gabi. Sagutin mo po ang aking pagtawag. Katha ni David upang awitin ng punong mga awit sa saliw ng instrumentong may kwerdas. Ang ganda. Yan. Sagutin mo po ang aking pagtawag, o Diyos na aking kalasag. Doon kasi sa mabuting balita na mas luma, sagutin mo ako sa aking pagtawag, Panginoong Diyos na aking kalasag. Sagutin mo po ang aking pagtawag, o Diyos na aking kalasag. Sa agipitan ko, ako'y iyong tinulungan. Kaawaan mo ako ngayon, dalangin ko'y pakinggan. Ang ganda. Kayong mga tao, tingnan niyo to nagpe-praise siya nito Nagpe-pray si David nito. Prayer to, panalangin sa gabi. Okay? So, kausap niya si Lord. Sabi niya, dalangin ko'y pakinggan. Tapos, all of a sudden, biglang sabi niya, walang intro yung transition eh. Kayong mga tao, hanggang kailan ninyo ako hahamakin? Ang walang kabuluhan at kasinungalingan, hanggang kailan ninyo iibigin? Yun. Sa gitna ng evening prayer niya, bigla siya naglabas ng sama ng loob. Kayong mga tao, hanggang kailan niyo ako hahamakin? Ang walang kabuluhan at kasinungalingan, hanggang kailan ninyo iibigin? Dili, akala ko ba si Lord ang kausap niya to? Ba't ganito? Mamaya sabihin ako sa inyo. Dapat ninyong malaman, o tao na naman kausap niya, di ba? Pero prayer to dapat ninyong malamang itinilaga ni Yahweh ang matuwid. Kapag tumatawag ako sa kanya, siya'y nakikinig. Huwag hayaang magkasala ka ng dahil sa galit. Sa iyong silid pag-isipat, ikay manahimik. Verse 4. Dun sa version dati ng bata kami, Magalit ka man, sala ay iwasan. Sa loob ng silid, ikaw ay magnilay. Ihandog kay Yahweh, yaong wastong alay. Ibig sabihin, pwede ka namang magalit. Pero sa galit mo, huwag ka magkasala. Akala kasi ng iba pag Christian, hindi pwedeng magalit. Pwede. Pero huwag ka magkasala sa gitna ng galit mo. Nararapat na handog inyong ialay. Pagtitiwala nyo'y kay Yahweh ibigay. Tanong ng marami, sinong tutulong sa atin? Ikaw o Yahweh ang totoong mahabagin. Puso ko'y iyong pinuno ng lubos na agalakan, higit pa sa pagkain at alak na inumin. Sa aking paghiga, nakakatulog ng mahimbing, pagkat ikaw, Yahweh, ang nag-iingat sa akin. So, gusto ko talaga yung version dati. Ang version dati, sa aking paghimlay, ako'y mapayapa, pagkat ikaw, Yahweh, ang nangangalaga. Ang ganda. Sa agipitan ko, ako'y iyong tinulungan. Si David po ito. So, ibig sabihin, hindi porke po you are a man after God's own heart o you have the Lord's favor, hindi ka magigipit. Okay? Kasi, hindi tinulungan siya sa kagipitan Oo nga, pero nagipit na. Ulitin ko kasi ang labo kasi na pinipresent ng iba na pag Christian ka hindi ka magigipit o imposible sa'yo magipit kasi pag Christian ka, o kaya imposible sa'yo mangailangan ng tulong. Para saan si Lord? I look upon the hills, where does my help come from? My help comes from the name of the Lord. My help is in the name of the Lord. Kung yung tulong mo si Lord, tapos never ka naman mangangailangan ng tulong, para saan? Sabi ni Lord, tutulungan ka niya. Tapos hindi mo naman kailangan pala ng tulong. Never ka magkakailangan ng tulong. Sabi ni Lord, magpo-provide siya sa iyo. Sabi ni David, sa agipitan ko, ako'y iyong tinulungan. So kung hindi ka naman magigipit buong buhay mo, bakit? Sabi ni David, nagipit daw siya, tapos tinulungan siya ni Lord. Gusto lang kasi natin lagi iiwas tayo sa lahat ng discomfort. Hindi po, that's not how the Lord operates. I'm sorry. No, gusto natin iwas lang tayo sa lahat ng discomfort. Never tayo makakaranas ng challenges, never tayo makakaranas ng stress. Alam niyo pag ang buhay na walang stress, paano ko ba sasabihin? Kausap ko yung bayaw ko kahapon. Sabi niya, alam mo, siya supervisor sa isang sa call center.
Yan, so supervisor siya doon. Kasi ganoon ang pronunciation ng call center. Okay, so supervisor siya doon. O team leader, di ko alam kung anong eksakto. So, yung wife ko, tsaka sa yung wife ko, magaling yun. 3 months consecutive yun, top agent siya sa people support, no? Travel specialist si Mrs. Grabe yung kinakabisado nilang kapal. So, iniisip ko, pambihira naman. 4 na taon nag-aral dun sa kumuha ng communication arts. Tapos mag-a-apply ka dito, papakabisaduhin ka ng ganyan. Ba't hindi na lang dati pa kinabisado mo na eh? Sayang ka ng oras dun. So, ayun. So, ganun. So, kasi mas maganda, yung specialized learning. Halimbawa tayo, yun yung sinasabi ko yung mali sa education system natin. Ang dami nating inaaral. Alam nyo, may mga importante naman talaga na dapat alam nating lahat. Pero ang dami nating inaaral na hindi naman natin gagamitin doon sa chosen vocation natin. Kaya ang hirap na hirap tayo mag-excel. Halimbawa, tingnan nyo, i-compare niyo yung mga basketball player natin dito tsaka basketball player halimbawa ng China. Okay, mga swimmer natin dito sa swimmer na halimbawa ng China. Okay, kasi yung China ibang klase. Alam niyo ginagawa nila? Pag swimmer ka, halimbawa family of Olympians kayo. Pag swimmer ka, bata ka pa lang puro swimming na buhay mo. O tapos yung iba dito, dito tayo, yung mga pinaglalaban natin, wala na. Mag-start college na. Sa college, high school, college, o dun na. Paano ka lalaban? Yung isa buong buhay niya, yun ang training. Ikaw, college lang. May course ka pa. Course mo, medicine, tas varsity ka ng basketball. Paano mo hinahatiin yung oras? Ang hirap nun. O tas lalaban ka ngayon dun sa Chinese, walang ibang buhay yung kundi basketball. Paano ka mananalo? Sayang yung oras. So ito si David, so nagipit po siya. Okay? Ito yung approach niya kay Lord. 70% ng Psalms. So mga mga sama ng loob. 70%. Basahin niyo yung buong Psalms, no? Kaya yung mga masyadong tawag dito pious, no? Pakinggan niyo po. Pag si Lord po ang kausap mo, pwede ka magpakatotoo. Ilabas mo na lahat, kaya tayo stress na stress, wala tayong masabihan kasi akala natin ngayon kung di mo masabi sa mga family members mo at hindi ka nila maintindihan, maniwala po kayo, hindi kayo nag-iisa, no? Kasi yan ang lagi kong problema, hindi ako maintindihan. Lagi na lang hindi ako maintindihan. Okay, so pwede mo sabihin kay Lord. Ang kaso sa atin kasi, we always have the knack of dressing up, no, before approaching God. Lagi. No? So, nang aaway siya sa gitna ng prayer. Nagpipray siya, Lord, have mercy, have mercy. Ito mga taon to, kayo talaga, kayo. Mga kayo dyan ah. Lord, have mercy po sa akin, patulungan po ako. Yung mga tao kasi nila ako eh. Dapat ninyong alam, itinalaga ni Yahweh ang matuwid kapag tumatawag siya ako yun. Tapos, huwag hayaang magkasala. Bigla siya nagpapayo. Sino kinakausap niya? Ito yung sarili niya. Wala man siyang kausap na ibang tao eh. Siya eh. Nagpe-pray mag-isa eh. Kinakausap niya yung sarili niya. Nagagalit ka man sa alay, iwasan. Pero, Lord, opo. Pag nagalit ka, alam naman si Lord, sinasabihan niya na Lord, pag nagalit ka, iwasan mo magkasala. Alam naman si Lord. Ayan, imprecatory prayer. Thank you. Okay? So, rant psalms. Okay, so ayan. Mga rants, tama. Okay, so, ayan. Alam niyo kung bakit? Kasi ang difference po ng Psalms at saka ng Book of the Prophets, okay? Ito, pakinggan nyo ha. Hindi ito sinugarcoat, hindi ito ni-euphemize, hindi ito pinadisente o pinapaayos o pinabanal, no? Kasi ang ibig sabihin po ng banal, tama sa mata ng Diyos. Okay? So ito, ano ba ang prayer? Kasi ito, book of prayers to eh. Ano ba ang prayer? Ang prayer ay ang tao nakikipag-usap sa Diyos. Sa madaling salita, from earth to heaven. Ang direction po ng Psalms, from earth to heaven. Ano sa tingin nyo i-expect ni Lord from earth? Ano i-expect nyo? Hihingi ba siya ng payo sa tao? Ano i-expect niya? So ito, kita ninyo the rawness of the prayer. Nagsusumbong siya tapos pinapayuhan niya yung sarili niya sa gitna ng prayer. Nagagalit ka man sa alay, iwasan sa loob ng silid, ikaw ay magnilay, ihandog kay Yahweh ang wastong alay. Naalala niya kasi nung nagpipray siya, Lord, tinulungan mo ako nung nagipit ako. Ano yung nagipit? Si David po kasi man of war ito. So malamang nung nagipit siya sa laban. Okay, so nung nagipit ako, tinulungan mo po ako, Lord. Ngayon naalala niya ngayon yung mga nanggipit sa kanya. Bigla niya naalala. Napaka-spontaneous ng prayer. Sabi niya, Lord, salamat po nung nagipit ako, tinulungan mo po ako. Ngayon, naalala niya yung mga nanggipit sa kanya. Kayo mga tao dyan, kayo dyan. Hanggang kailan nyo ako amakin? Binubuli nyo ako. So,
Naku, nagsusumbong na siya. Tapos ngayon nagagalit na siya. Kasi naalala niya yung mga nanggipit sa kanya. Nagagalit na siya. Anong kasunod? Sabi niya nire-reassure niya yung sarili niya na hindi, nasa side ako ni Lord. Dapat ninyong malaman na ito niyo verse 3. Dapat ninyong malaman itinalaga ni Yahweh ang matuwid kapag tumatawag ako sa kanya, siya'y nakikinig. So he was reaffirming and reassuring himself na I'm on the side of goodness, I'm on the side of God. Okay, so dito ako. So tapos, huwag kayong magkasala, huwag hayaang magkasala ng dahil sa galit. Na galit ka man, sala ay iwasan sa loob ng silid, ikaw ay magnilay, ihandog kay Yahweh ang wastong alay. Yung sala po, hindi po sala set ha. Ito si Bugs na nga ano eh. Lord, si Bugs na nga ano na naman, Lord. Sala ay iwasan, kaya sa silid gagawin. Hindi po sala set yon, no? Kasalanan yon yung sala. Okay? Tapos ngayon, inaano niya na, kinakalm niya yung sarili niya. Nagalit siya sa gitna ng prayer. Isipin niyo daw, nagpe-pray siya, nagalit siya sa gitna ng prayer. Tapos tayo, sobrang taas na. Sobrang taas ng ano natin, ng... Hindi, pag Christian ka talagang, alam niyo, meron ako napuntahan na ano, na burol. Yung lalaki, sobrang in denial, namatay yung wife. Sudden yung pagkamatay. Hindi ako naniniwala sa kanya. Alam niyo, he was really he was putting up the facade is so obvious. Hindi, Brother Ruler, alam mo, talagang, nung kinuha siya ni Lord talagang, ano na ako dyan, sold na ako dyan, okay, I'm happy na he was taken in such a manner. No, hindi ako, I have the joy of the Lord is my strength. Amen, hallelujah. Nakakaawa ako sa kanya, gusto ko siyang yakapin kasi feeling ko he is on the verge of breaking down, tapos sobrang in denial siya. Parang sa atin, ganun kasi yung sa atin tinanim sa atin na yung faith, i-deny mo. Kaya sa totoo lang, wala tayong natututunan sa buhay kasi puro tayo deny. Hindi natin matanggap na yung pinagkatiwalaan natin, binitray tayo. Di-deny natin, tapos kakalimutan natin, tapos ganun na naman, uulitan tayo. Ang tawag natin forgiveness. Hindi ka natututo. Kasi ang forgiveness naman, hindi mo lang siya gagantihan eh. Papatawarin mo, pero hindi ka naman mapapakatanga. Di ba? Halimbawa, niloko 3 beses ka na niloko, papaloko ka na naman. Kaya yung mga Christian, si Derek Quinn Diramas, alam niyo nung buhay pa yun, ayaw katrabaho ng born again. Alam niyo kung bakit? Kasi daw yung mga born again daw, kahit na inaapi, hindi sumasagot. Inaapi na. Obvious na sobrang inaapi na sila, wala daw nag-defend. Wala daw sumagot, walang nagtanggol kasi puro born again daw at yung mga born again daw hindi marunong magsalita. Kasi akala natin ganun maging banal. Yung friend ng tatay ko na lumipat sa isang religion na itong religion na to bawal magsundalo. Bawal ka magsundalo. Sabi ko, bakit po bawal magsundalo, tay? Kasi pag nagisundalo ka daw, kailangan mo daw pumatay para sa pagtatanggol sa bayan mo, masama daw yun. Kasi daw, ang totoong nagmamahal, hindi daw gagawa ng ganun. Okay. So, ibig niyo po sabihin, yung sundalo, kaya siya nagsundalo, hindi siya nagmamahal. Oo, kaya kung nagmamahal ka, hindi ka magsusundalo, hindi ka magpupulis. Bawal yan sa amin. Are we reading the same Bible? May Bible. Nagbabasa rin kayo ng Bible eh. Hindi niyo ba nabasa si David? Hindi niyo ba? Ano nangyari? Sabi ko sa kanya, tay, ganito po. Halimbawa ako isang masamang tao. Tapos sinapak kita walang dahilan. Gaganti ka po ba? Sabi niya, hindi. Hindi ako gaganti. Kasi nga pag-ibig. Pag-ibig. Oh, okay po. Yung anak niyong babae, sapakin ko sa harap niyo. Sabi niya, ay ibang usapan niyo. Ibang usapan niyo. Oh, kita niyo na. Kasi ang sakit, hindi naman tayo nagsundalo para pumatay ng mga taong gusto lang natin eh. Hindi. Nandito tayo kasi yung mga sundalo handang mamatay yan pagtatanggol sa bayan para yung kalaban hindi umabot sa'yo. Hindi nila nakikita yung pamilya nila, hindi nila nakikita yung asawa nila, hindi nila nakikita yung ang dami nilang hindi nagagawa sa buhay. Tapos sasabihin mo, kaya daw nila ginagawa yung kasi hindi marunong magmahal. Sandali ho. Sipin mo, minamahal ka ng mga sundalo kahit hindi mo sila kaano-ano, pinagtatanggol ka, binubuwis buhay doon. Tapos sasabihin mo, kaya sila nando kasi hindi marunong magmahal. Hindi yung hirap pag hindi mo naintindihan eh. Ito si David, nagalit habang nagpe-pray. Nagalit habang nagpe-pray. Yung sinasabi ko sa inyo, earth to heaven to.
Hindi ito sugar coated, wala itong filter. So, itong scriptures po, hindi po uso filter dyan. Hindi filtered yung words dyan. Parang yung poso, walang filter. Yung tubig sa poso, walang filter. Di ba? Biblical po ba yung nagpaparinig sa prayer? Ang tawag dyan, nagpaparinig sa prayer, ang tawag dyan sermon na nakabalot sa panalangin. Parang yung tatay ko, pinag-pray niya ako, no? Ang dami nakakarinig. Alam niyo, sabi ng tatay ko, dakilang Diyos at mapangyarihang Ama. Pinapanalangin po ang aking anak na si Ruther. Na ipaunawa mo po sa kanya na ang labis na TV at yung pagbi-video games ay hindi talaga maganda. Sabi ko, tatay naman. Tatay naman, pag-pray daw eh. Pag-pray daw, sinisera mo na dyan naman ako. Hindi dyan naman ako pinapag-pray. Meron naman yung chismis na nakabalot sa panalangin. Paano yun ganito? Ito, usually this happens among women. Yan, lalo sa women's ministry. Sister, alam mo nangyari dun sa anak ni sister, ay grabe. Ay, oo, ganun na pala yan. Alam mo yung anak doon na natutulog sa bahay nila. Oo, hindi pa kasal. Alam mo, kailangan natin ipag-pray yan. Kunento ko lang sa'yo kasi gusto ko ipag-pray natin, ha? Para maliwanagan. Okay? Pag-pray na. Huwag mo sasabihin. Gusto lang mag-chismis sa nagpanggap pa nagpe-pray. Ay, no. Speaking of chismis, no? Ito, advice ko sa inyo. Meron kayong kailangang iwasan na tao. Pagdating sa pag-uusap lang naman, hindi naman sa mga activities, pero mga heart-to-heart talks, no? Mag-ingat kayo kung sino yung heart-to-heart talk nyo. Kasi ilang beses na namin na-experience yan. May mag-heart-to-heart talk sa akin, sasabihin gano'n, Ruther, alam mo ba yung nangyari kay ganito? Galit na galit si ganito, si ganyan. Dapat diniretso siya. Ba't nakarating sa'yo yung kwento? Hindi ka naman kasali. Tapos, ba't mo ko sinasali? Bakit hindi nyo siya diretsuhin? Naghahanap kayo ng kakampi? Gusto nyo ba kampihan ko kayo? Meron namang style. Ito, dami nito sa church. Ilang church na nasira dahil dito eh. May style ganito. Tapos, sabihin, Pastora Jean, ito lang talaga. Hindi kinakaya ng puso ko, Pastora. Grabe yung sinabi ni sister, tungkol sa'yo. Grabe sinabi tungkol sa'yo, grabe. Anong masasabi mo dun? Ayun, pag nagsalita ka, makakarating yan dun sa Tapos yung sinabi mo, sabi niyo, tama, kakampihan ka. Tama nga yan, tama. Ngayon dadalhin niya yun dun, pero iba na. Dun, grabe naman yung sinabi ni Pastora sa'yo, sister. Hindi ko masikmura talaga. Ngayon, ang nangyari ngayon, itong editor ng kwento, ini-edit niya eh. Pag ikaw yung kausap, close kayo. Okay? Tapos yung isa, ka-close mo yun. Pupunta siya dun sa close mo, gagawa siya ng sarili niyang version ng kwento mo. Galit na to sa'yo. So ngayon kayong dalawa, magkagalit na kayo, hindi man lang kayo nakakapag-usap, nagkagalit na kayo. Tapos yung isa na paikot-ikot sa inyong lahat, wala siyang kagalit. Lahat tropa niya. So pag may kailangan siya sa lahat, pwede siya lumapit. Pag ikaw may kailangan ka dito, di ka na makalapit, nagalit na sa'yo eh. Eto, di na makalapit sa'yo, nagalit ka na eh. So ang nakinabang sa lahat, yung nagdadala ng istoryang iwasan niyo yung ganyan tao. Tapos ako po, alam niyo, mainit ulo ko sa ayaw na ayaw ko may babaero sa ministry. Kahit gaano kaagaling, wala akong pake. So, alam niyo kung bakit? Prinsipyo ko sa buhay. Girlfriend mo nga, kaya mong lokohin eh. Ako pa. Asawa mo nga eh, pamilya mo, kaya mong lokohin. Kami pa dito. Kaya if you wanna show how loyal or faithful you can be in the ministry, you have to show loyalty to your family. Kasi ganun yun. Okay, so kaya si Lord, ang init na ulo, sabi ni Lord sa Malakay, kahit diligin ninyo ng luha ang inyong altar sa pananalangin, hindi ko kayo tutugunin, hindi na ako makikinig sa inyo kasi pinagtaksilan ninyo ang asawa ng inyong kabataan. So yun, speaking of init ng ulo, ayan na, na-share ko lang sa inyo yung mga trigger points ko, mabilis makapagpainit ng ulo ko. Kasi ito si David, uminit ulo habang nagpipray. Ito ibang klase, this is something that we should note na nare-regret natin madalas. Akala natin sa prayer ay pabulaklakan, pagandahan ng panalangin. Okay? Pero having said that, this is David's personal prayer. Pero kasi binigay niya to sa musicians eh. So ibig sabihin, ganun yung culture nila, no?
Akala natin ang prayer puro lang ano, bakit alam naman ni Lord yun. Ihinga mo kay Lord. Bakit ka nagpapapogi kay Lord? Sa tingin mo talaga hindi kita ni Lord yung heart mo? Eh kung masama ang loob mo, sabi mo sa kanya masama ang loob mo. Sa dami-dami ng paplastikin, kay Lord ka makikipagplastikan, nagsasayang ka ng oras. Kaya nga si Lord siloso eh. God is a jealous God. You know why? Because He has all the rights. He is the only entity who has all the rights to be jealous. Why? Because He knows everything. So when He's jealous about someone or something, He knows everything. So hindi siya he is not jealous out of insecurity, no? He will not, ang tao pag nagseselos out of insecurity. Si Lord pag nagseselos out of truth. Hindi insecurity, never siya ma-insecure. Pag sinabi niya sa iyo, Ruther, di mo na ako love kagaya ng dati. Eh totoo 'yun. Alam nga naman ano lang siya, naisip-isip lang niya, napansin. Naisip-isip lang niya, nagsuspecha lang siya. Hindi 'yun nagsuspecha ang Diyos. Okay? Kasi alam niya lahat. Tingnan nyo pagkatapos niyang isabihin, mag-thank you kay Lord na tinulungan siya, naalala niya yung mga tao na tinulungan siya sa kagipitan, verse 2, naalala niya yung mga nanggipit sa kanya, verse 3, pinapaalala niya kung nasa side siya ni Lord, verse 4 and verse 5, nire-remind niya sa sarili niya na yung nararamdaman niya hindi dapat maging cause, yung nararamdaman niyang galit hindi dapat maging cause ng pagkakasala. So pwede ka po magalit, huwag ka magkasala. Okay? So ano yun? Yung galit kasi pakiramdam yun eh. Pwede ka makaramdam pero huwag kang magkasala. Okay? So, kaya yung mga nagsasabi na nagpapakatotoo lang, gagawa ng mali, tapos sasabihin ang dahilan nagpapakatotoo lang. Mahirap ho pag ganyan ang prinsipyo natin. Ano yan? Pag gusto kitang banatan, magpapakatotoo lang, bubuntaling kita, tapos sasabihin ko nagpapakatotoo lang ako. Kaya nga may self-control self-control. Naku, ang dami hong madidisgrasya pag nagpakatotoo lang tayong lahat, no? Kailangan mo talagang pigilan ang sarili mo. Hindi po yung pagsisinungaling, pagpipigil sa sarili yun, no? Ito, ayan. So, ang galing ng pagkasulat eh. Tanong ng marami, sinong tutulong sa atin? Ikaw o Yahweh? So, kausap niya sarili niya. Tanong ng marami, sinong tutulong sa atin? Tapos balik siya kay Lord, si Lord na ulit kausap niya. Ikaw o Yahweh, ang totoong mahabagin. Puso ko'y iyong pinuno ng lubos na agalakan, higit pa sa pagkain at alak na inumin. Isipin nyo, mula sa sobrang punong-puno ng emotions to bago matulog. Panggabi to bago matulog. Tapos tinan nyo yung ginawa nyo. nagpasalamat na inis. Naalala niya yung mga cause nung nung kagipitan niya. Nagalit, tapos sabi niya sa sarili niya, pag nagalit siya, wag siyang magkakasala. Sa aking paghiga, nakakatulog ng mahimbing pagkat ikaw, Yahweh, ang nag-iingat sa akin. Sabi nga ni Asian Cutie, at the end of the day ends. At the end of the day, this is what truly matters. Siguro kailangan mo, you have to reach a certain age or a certain level of maturity for you to appreciate it, for you to appreciate sleep. The Lord grants sleep to those He love. Ma-appreciate mo lang to pag naranasan mo yung naranasan ko na hindi ka makatulog, pasikat na yung araw, gustong-gusto mo matulog. So, kasi sa dami yung utak mo para yung utak ko parang internet, ang dami nagla-login. Hindi ka makatulog dahil mong iniisip. Pray ka dahil parang iniisip habang nagpe-pray. So, kaya pag nakakatulog ka, ang sarap ng Lord, thank you sa tulog. This was written by a man of war na hinanting-hunting ng hari, no? Naging outlaw. Hinanting-hunting siya, gusto siyang patayin ni King Saul. Tapos ang sabi niya, nakakapagbigay sa kanya ng peaceful na sleep si Lord. Kaya may peaceful sleep siya, hindi dahil sa mga nagawa niya. Kaya siya may peaceful sleep, hindi dahil sa mga nakapaligid sa kanya. Hindi. Kaya siya may peaceful sleep kasi si Lord yung nag-aalaga sa kanya. Sa aking paghimlay, ako'y mapayapa pagkat ikaw, Yahweh, ang nangangalaga. Kung wala kayo sa ganong sitwasyon na hindi nyo sobrang na-appreciate yung tulog, hindi nyo sobrang na-appreciate yung peace, sana wag nyo nang daanan. No? Pero kung dinadaanan ninyo, ang masasabi ko, nandyan si Lord. Ang peace hindi galing dun sa hindi galing sa kung sino kasama mo sa bahay o kung gaano ka kagaling. Darating ka sa point na talagang pati tulog hihingin mo kay Lord. Something as basic as sleep, you would be totally dependent on God alone. Kasi yung mga
akala mong ang galing-galing mo, hindi mo magamit. Doon mo marirealize na kailangan mo lang talaga si Lord. Si Lord lang talaga kailangan. I want to say that again, if you're able to sleep peacefully, please never take that for granted because that's one of the most special gifts from God. Psalms chapter 4 verse 8, sa aking paghimlay, ako'y mapayapa, pagkat ikaw, Yahweh, nangangalan. Lord, maraming salamat po. Kasi this pandemic has shown us that left to our own, iwanan kami sa sarili naming capacity at sa sarili naming galing. Kahit gaano pa kami kagaling, masisira namin ang sarili namin. Pati mga taong pinagmamalasakitan namin, masisira namin. Kasi sa totoo, hindi naman kami magaling. Ikaw lang ang magaling. Hindi kami kayang bigyan ng tulog. Hindi namin kayang gumawa ng tulog sa sarili namin. Ang kaya lang namin gawin, puyat. What we are capable of giving ourselves are sleepless nights. Stressful and sleepless nights. But you, O Lord, you are a shield about us. You are a shield about me. You are the glory and the lifter of my head. Sino ang tutulong sa amin kundi ikaw? Sa panahon po ng kagipitan, hindi lang sa salapi, hindi lang sa pera, gipit sa reasons, gipit sa self-control, gipit sa gentleness, gipit sa kindness. Pag kinukulang kami, Panginoon, nagigipit kami sa kahit ano, ikaw ang tumutulong sa amin. Maraming salamat po. Gipit sa relationships, gipit sa appreciation, gipit sa clarity, gipit sa direction. Ikaw po yung tumutulong sa amin. Ang ikli nitong Psalms chapter 4 pero ang daming laman. We have never seen this the way I'm saying it now. Kasi po ang dami po naming dinaanan ngayon na hindi pa namin dinaanan dati. Masyado na kaming komportable kasi magaling na kami. Hindi pala. Nandito kami sa point na to, Lord, na kaya lang namin matulog kasi inaalagaan mo kami. Wala nang ibang dahilan. Sa aking paghimlay, ako'y mapayapa, pagkat ikaw, Yahweh, ang nangangalaga. We thank you for a peaceful sleep. Lord, we ask, Lord God, for a peaceful sleep, Lord God, for all of those who are tuned in tonight. Lord, lahat po sa amin may pinagdadaanan ngayon. Alam po na, we know this for sure. Yung iba sa amin in denial, yung iba sa amin tinatanggi, yung iba sa amin have decided to detach themselves from the reality of what's going on. And in the process, we have alienated people, Lord God, people who care for us. Lord, we ask that you would just help us, Lord God. Get through the day with peace, Lord. Peace in our hearts, Lord God, and peace in our household, Lord. And sleep. And be able to sleep peacefully. Never allow us to forget, Lord God, that we are under your care. We are under your care. We should be able to sleep peacefully. In Jesus' name, amen.